Tayo sa alyansa, ang kaibahan natin, handang makinig. Ang alyansa kapag pumapasok siya sa USC, tinatanong niya yung mga estudyante. Nagkoconsult siya, ini-engage niya, umiikot siya. Dahil naniniwala ang alyansa na ang bawat estudyante may kanya-kanya silang pananaw o opinion dun sa mga usapin na mahalaga sa kanila. At importante na kung gusto nating makilahok ang lahat, kailangan kasama sila. Create ang USC ng isang ad hoc committee para buuin at i-reform natin yung electoral code. Kasi ang luma na nga nung ginagamit natin. At syempre, mahalaga yung electoral code kasi bukod sa USC Constitution, isa sa mga mahalagang dokumento na nagpapatibay sa USC bilang institusyon. Nung ginawa natin yon, ako kasama yung iba pa nating mga miyembro sa USC, ang ginawa natin, nakipag-coordinate tayo sa UP Admin, kasama rin yung ibang student organizations at syempre yung iba't ibang partido. Pinakinggan natin yung proposals ng bawat isa, nilapitan natin yung ibang konseho rin kung sakaling may gusto silang ibigay rin na provision. Back then, there was talk about revising the 100-year-old UP Charter. And there were some who were shouting to junk it because it was anti-student or it was a commercialization, so on and so forth. But we also thought that way. But instead of just shouting, we said, pwede naman natin kausapin yung administration. Pwede rin naman natin kausapin yung mga congressista. If there were irreconcilable differences, there's an opportunity to talk. So what we did sa USC was to attend congressional deliberations, attend the public hearings, and then happily, most of our proposals were accepted by the congressmen and the senators. Alyansa was able to put in the revisions that we wanted, student representation. In Alyansa, we give premium to transparency in all our actions. Bawal ang nagtatago. That's why during our time, in our USC, we had a project called Ikot USC. Dito, yung GAs ng USC, ginawa namin sa iba't ibang mga colleges and dormitories. So sa ganitong paraan, nakita natin na mas napalapit ang USC sa mga estudyante at mas napakinggan yung concerns ng mga kapwa natin estudyante. Alam mo, hindi talaga biro maging isang college rep. Alam mo, pag nasa USC ka, lalo na pag GA, dapat iniisip mo na lahat ng sinasabi mo, hindi mo lang boses yan. Boses yan ng lahat ng estudyante sa buong college mo. Walang labis, walang kulang pag nagsasalita ka dun sa USC GA. Sa bawat USC GA, mission ng bawat alyansa sa USC na maihapag sa konseho para sa diskusyon yung mga posisyon ng mga estudyante. Hindi tahimik yung alyansa sa USC under the false pretense na unifiers kunwari or pacifists. Dahil at the end of the day, naniniwala ang alyansa na ang debate ay mahalaga para masulido at mapulido yung posisyon ng USC. Kapag ang alyansa humawak sa USC, handang mamuno. Pumapasok tayo sa USC, alam natin yung gagawin natin, na meron talagang mga programa at proyekto na para sa mga estudyante. Aside from providing activities and launching campaigns, it should be able to give the students direct services. During our time in the USC, for example, we were able to provide substantial renovations in our student center, Wilson's Hall. Aside from that, through various fundraising activities and other campaigns, we were able to raise funds to provide logistical and financial support to organizations, alliances, and dormitories. Nakita din natin na kaya nating maglunsad ng iba't ibang kampanya at the same time mag-raise ng pera para sa mga dormitories gamit yung centennial planner natin para sa 2008. At nakita natin na pagdating sa Committee on Culture and the Arts sa University Student Council, kaya natin gamitin yung skills natin at yung creativity sa mismong pagsalubong dun sa Sumilong farmers na pumasok para sa loob ng university natin para isulong yung Comprehensive Care Reform Program extension with reforms. Hindi lang puro salita, but actions. Because that's what the students need. People helping them in what they want to do. Ang alyansa, handang maging responsable kapag siya ang humawak ng USC. Hindi ka pwedeng basta-basta lang pumali. Kasi kapag pumalya ka, sayang yung tiwalang binigay sa iyo ng mga estudyante, sayang din yung pera na
ibinibigay sa iyo ng bayan na ikaw nasa UP ka, estudyante ka ng UP, tapos hindi mo nagagampanan yung mga personal mong responsibilidad. When we inherited the USC 7 years ago, we found out that there were so many debts. There was 200,000 in debt when we sat as USC 2004-2005. And so we said, how can we go to Malacanang, go to Congress, and fight for greater state subsidy, fight for no corruption, transparency and accountability when we ourselves couldn't keep our own house clean. And so what we first did was fix up how we earn our income, make projects to earn that income. And then when we left, we didn't want to be like the others na uubusin din yung coffers for the next USC. We left at least 40,000 pesos for the next USC. That's from a 200,000 debt to 40,000 pesos left for the next USC. That's the kind of legacy that we wanted to have. Yun naman yung gustong ipagpatuloy ng alyansa pagdating sa University Student Council. Yung tipong maglilingkod ka, halimbawa tayo nila Timborja, di ba? Yung maglilingkod ka, hindi lang sa mga constituents mo. Para buong university well represented. Handa tayong makinig, handa tayong mamuno, higit sa lahat, handa tayong maging responsable. Lahat pala, kaya natin makipagtrabaho kahit sino pa yan. At napatunayan natin na magagawa natin ng isang proyekto para sa mga estudyante ng sama-sama. Dahil sa alyansa, naniniwala tayo na lahat tayo ay scholars para sa bayan. Sa paglilingkod, kasama ka mula noon hanggang ngayon, sama-samang pagtugon. Halika na, sama ka na. Sa alyansa.